Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan. Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, minamahal na mga taga-subaybay. Ako po si Pastor Jericho Hobe, ang inyong kaibigan sa radyo. Narito tayo ngayon upang pag-usapan at mapakinggan ang mga kapanapanabik na usapin patungkol sa banal na kasulatan. Ito ang ating programang Revelation of Hope. Para sa inyong mga katanungan, pwede kayong tumawag o mag-text sa ating mga numerong 0917-1742777 o sa 0968-853-6607. Ang ating pong pag-aaral ay nakasentro sa pamilya at pag-asa sa pahayag ng pag-ibig ng Diyos. Sa episode na ito ay tatalakayin natin ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pamilya. Sa gitna ng mga hamon at pagkakaiba-iba, paano natin mapapanatili ang pagkakaisa na nagbibigay ng pag-asa at tibay sa bawat isa sa atin? Well, minamahal na mga kaibigan, ito po ay isang napakahalagang topiko na ating pong pag-aaralan sa ating pong seryeng ito. Nais ko pong bigyan nating pansin ang ating pong pangunahing teksto na gagamitin bilang pasimula ng ating pong pag-aaral sa pagkakataong ito. Tingnan po natin ang ating Biblia sa awit 133, ang talata po ay 1. Ganito po ang sabi po ni Haring David, "Narito, napakabuti at napakagandang pagmasdan ang mga magkakapatid na nagkakaisa." Sa unang bahagi ay nais ko pong magbigay ng isang katanungan. Bakit mahalaga ang pagkakaisa sa pamilya? Minamahal na mga kaibigan, mga taga-subaybay, palagay ko hindi lingid sa inyong kaalaman ang siyang mga nagiging kaganapan sa ating pong paligid sa kasalukuyan. Yung ating pong mga napakikinggan na mga balita, yung ating pong mga napapanood sa YouTube, sa television, palagay ko ay kayo rin po sa hindi sinasadyang mga pagkakataon, apektado rin po ang inyo pong mga damdamin. Kaya sa pagkakataong ito, nais ko pong simulan sa isang tanong, bakit mahalaga ang pagkakaisa sa pamilya? Kung ang pamilya ay may pagkakaisa, ito po ay madadala sa komunidad. At kapag ang ating komunidad ay merong pong pagkakaisa, madadala po yan sa mas malawak pang aspeto o sa mas malawak pang bahagi ng ating pong lipunan. At sa kabuuan, ang ating pong magiging karanasan ay ang lahat ay masayang magkakasamang namumuhay sapagkat mayroong pagkakaisang umiiral. Kaya ang pamilya ay tinatang ng Diyos bilang isang pagpapala at pundasyon ng lipunan. Ngunit upang maging matatag, kailangan magkaroon ng pagkakaisa. Bakit nga ba mahalaga ang pagkakaisa? Base po sa nauna kong pangungusap, upang ang ating pong lipunan ay maging matatag at magkaroon ng pundasyon na hindi natitinag, dapat ito magsimula sa ating pong pamilya. Kaya, sasagutin natin ang tanong na yun. Bakit mahalaga ang pagkakaisa sa pamilya? Gusto ko pong tignan natin ang unang dahilan bakit ito po ay kinakailangan natin na magkaroon ng pagkakaisa sa ating pong pamilya. Una, kapag mayroong pagkakaisa ang pamilya, dito ang pinagmumulan ng kalakasan ng bawat membro ng pamilya. Alam mo kaibigan, sa mga panahon ng pagsubok, ang isang nagkakaisang pamilya ay nagiging sandigan
ng lakas ng isa't isa. Ano? Hindi basta-basta nagagapi ng mga problema o mga bagyo ng buhay. Sapagkat merong sandigan ang bawat membro ng pamilya na yon ang kanyang inaasahan na tutulong, sasaklulo, magpapalakas, at magiging kanyang kapalagayan ng loob upang malagpasan ang mga nararanasan sa kasalukuyan ng mga problema ng buhay. Kaya sabi doon sa Ecclesiastes, susulat ni Solomon, Kapitulo 4, ang talata ay 9 hanggang 10, ganito po ang sabi po ng mga talata, "Dalawa ay mabuti kaysa isa, sapagkat mas marami silang bunga sa kanilang gawa. Kung mabuwal ang isa, maitatayo siya ng isa pa." Nakita po nyo? Dito po sa talatang ito ay inilalarawan ng ating pong manunulat na si Solomon na kapag merong kasama na aalalay, mabuwal man siya, merong tutulong sa kanya para muli siyang maitayo. Merong tutulong sa kanya para malagpasan niya yung kanyang mga nararanasang mga suliranin sa buhay. Kaya kapag ang pamilya ay intact, may pagkakaisa, anuman ang dumating na bagyo, tiyak makakalagpas sila sa kanila pong mga nararanasan. Pangalawa, na gusto ko pong ibahagi sa inyo kung bakit napakahalaga ang pagkakaisa ng pamilya. Pagpapalakas ng emosyonal at espiritual na kalusugan. Kaibigan, kapag ang pamilya na nagkakaisa ay nagbibigay ng emosyonal na suporta at nagbibigay ng inspirasyon sa bawat membro ng ating pong tahanan, makakatiyak tayo na ang ating pong mga anak, ang buong pamilya, ay mabilis at matagumpay na malalagpasan ang lahat ng mga dumarating na bagyo ng buhay. Sangayon pa rin sa Roma Kapitulo 12 ang talata ay 10, ang sabing ganon, "Mag-ibigan kayo sa isa't isa na may tapat na pagmamahalan. Unahin ninyo ang iba bago ang inyong sarili." Nakita nyo? Unahin ninyo ang iba bago ang inyong sarili. Minamahal kong mga taga-subaybay, kapag unahin nating bigyang pansin yung ating kasamahan sa pamilya na may pinagdadaanan, bago pa man ang ating sarili, ito'y nakakatulong para mapalakas ang emosyonal at espiritual na kalagayan o kalusugan ng ating pong mga kasama sa bahay. Kaya napakahalaga yung pagkakaisa. Kaya nga, malimit na mayroon pong narinig tayo at sinasabi ng iba, kapag tayo ay may pagkakaisa, tatayo tayong matatag. Pero kung tayo ay hindi nagkakaisa, tayo hiwa-hiwalay, ang sabi nga nun, tayo ay babagsak. Kaya sa atin din pong pamilya, pagka tayo po ay may pagkakaisa, matatag tayong tatayo, anumang unos ang darating sa ating buhay. Ganon din ang ating pong lipunan. Kapag tayo ay nagkakaisa, anuman ang siyang darating na suliranin, hindi tayo matitinag. Kasi nandun tayo, magkakapit kamay at nagdadamayan sa isa't isa. Pangatlo, ito ay pagsasalamin ng pag-ibig ng Diyos. Ang pamilya na namumuhay sa pagkakaisa ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga kilos at salita. Gusto ko pong banggitin ulit sa Juan Kapitulo 13, ang talata ay 35, ang sabing ganon, "Sa pamamagitan nito, malalaman ng lahat ng tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa." Kita po nyo? Kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Kapag tayo po ay nag-iibigan, kapag ang pag-ibig ang pinapairal natin sa loob ng ating pong tahanan, ito po ay nagpapakita rin ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At kapag yon ay ating pangunahing karanasan, ang pagkakaisa ay isa sa mga bunga nito. Ang pagkakaisa ay resulta ng pag-ibig ng Diyos na umaapaw, namumuhay
sa ating pong mga puso. Kaya minamahal na kaibigan, napakahalaga. Ano po? Ang merong pagkakaisa sa loob ng pamilya. Ikalawang bahagi, ano naman ang maaring mga hadlang sa pagkakaisa ng pamilya? Well, bagamat lahat tayo ay nagnanais ng pagkakaisa, may mga pagkakataon na may mga hadlang na maaring sumisira sa pagkakaisang ito. Kaya mahalagang kilalanin ng bawat membro ng pamilya upang mapanatili ang pagkakaunawaan sa isa't isa. Ang una na hadlang ay ang kawalan ng komunikasyon o yung pag-uusap. Ang hindi bukas sa pag-uusap o komunikasyon ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan at sama ng loob. Alam po nyo, maraming mga hindi po magkaintindihan ngayon. Maraming mga taong kabilang sa pamilya, malalayo ang kanilang kalooban sa isa't isa. Ang dahilan sa kawalan ng komunikasyon. Sangayon sa Santiago Kapitulo 1, ang talata ay 19, ang sabing ganon, maging matulin sa pakikinig, hindi palautos sa pagsasalita, at hindi madaling magalit. Nakita po nyo? Maging matulin sa pakikinig. Ibig sabihin, unahin natin muna ang makinig sa kanila bago tayo mag-react. May mga pagkakataon o maraming pagkakataon na uuna yung ating reaction bago yung ating pakikinig. Kasi kapag tayo nakinig muna, bago tayo mag-react, maintindihan natin ang buong sitwasyon. Kaya yung reaction natin, sa halip na ito ay magdulot ng mas malabo pang estilo ng pakikipag-ugnayan o komunikasyon, ito'y magiging daan para lalo pang maging maliwanag ang ating pakikitungo sa ating pong kapwa o kapamilya sapagkat naintindihan natin ang sitwasyon dahil nakinig tayo. Sabi rito ay maging matulin sa pakikinig at hindi madaling magalit. Alam po nyo, kaya tayo madaling magalit kasi akala natin ay hindi mainam yung ginawa na nalaman natin. Pero nung nakinig tayo, tinignan natin ang background, ano ba ang buong istorya, doon mapapansin natin na naintindihan ng bawat isa, kaya naiwasan yung hindi pagkakaintindihan. Bagkus, lalo pang titindi yung pagkakaisa kasi nagkakaintindihan kayo sa isa't isa. Ano pa? Pride at kawalan ng pagpapakumbaba. Alam po nyo, ito pong isa sa kumikitil ng mabuting samahan at hindi pagkakaisa. Yung pride at kawalan ng pagpapakumbaba. Kapag naging gawin natin na mangibabaw ang pride sa ating buhay at walang pagpapakumbaba, nagiging mahirap ang pagpapatawad at pagkakaayos. Yun po ay hindi lingid sa ating lahat. Dahilan sa ating pride at kawalan ng pagpapakumbaba. Kasi iniisip natin, lagi tayo ang tama. Pero sasabihin ko po sa inyo, hindi sa lahat ng pagkakataon, tayo po ang tama. May mga pagkakataong hindi tayo tama. Kaya lang, dahilan sa ating pride, ayaw nating tanggapin ang katotohanan, kaya yung ating komunikasyon ay napuputol at yung pagkakaisa ay hindi na nararanasan. Well, ang sabi ni Pedro, sa unang Pedro Kapitulo 5, ang talata ay 5, ang sabi niya, magpakumbaba kayo sa isa't isa sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. May pangako, minamahal na mga kapatid. Mga kaibigan, kapag ang tao'y mapagpakumbaba, ang Diyos ay nagkakaloob ng biyaya sa kanya. Subalit yung taong mapagmataas, ito ay sumasalungat sa Diyos. So alin ang pipiliin natin? Kapag ikaw ay mapagmataas, ma-pride ka, sabi rito ay ito'y salungat sa nais ng Diyos. Pero kung ikaw ay mapagpakumbaba,
Nung panahong nakilala mo na may pagkukulang ka, nagpakumbaba ka. Hindi mo pinairal yung iyong pride. Ang sabi ng kasulatan, ang Diyos ay nagkakalob ng biyaya sa taong mapagpakumbaba. Sunod, kawalan ng pagpapatawad. Ito yung mga hadlang sa pagkakaisa. Kawalan ng pagpapatawad. Ang hindi nagpagbibigay ng kapatawaran ay nagbubunsod ng hidwaan at sama ng loob. Nakita po nyo? Yung hindi tayo mapagpatawad. Oo, nagkamali sila. Oo, mali sila. Oo, hindi mabuti yung kanilang ginawa sa iyo. Pero hanggang doon na lang po ba yun? Nakita mo at kinilala naman nila na sila ay mali. Anong mahirap para sila ipatawarin? May mawawala ba sa atin? Meron. Ang mawawala sa atin yung pagkakaisa. Hindi naman yun mabibili sa palengke. Hindi naman yun ma-order sa Shopee o kaya sa Lazada. Hindi yun mababayaran. Yun ay sa pamagitan ng ating inisyatibo. Na kung nalaman natin na sila ay nagkamali, patawarin natin. Ang sabi po sa Colosas 3:13, ang sabi niya ganon, magpatawad kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon. Nakita po nyo? Magpatawad tayo sa isa't isa. What if dumating ang pagkakataon na kayo naman ang nakagawa ng hindi mabuti sa kanila? At ayaw nila kayong patawarin. Anong pakiramdam mo? Diba? Anong pakiramdam mo? Kaya, kung sa pagkakataong ito, hindi sila ang magpatawad, ikaw na nakaunawa, ikaw mauna magpatawad. Sapagkat sangayon sa kalipas na talata na ating binasa, ang biyaya ng Diyos ay pinagkakaloob sa taong mapagpatawad. Minamahal na kaibigan, sa ngalan ng pagkakaisa, sa ngalan ng pag-ibig ng Diyos, sa ngalan ng pamilya ng Diyos, kayong mga nakikinig ngayon, minamahal ko mga taga-subaybay, akayin natin ang ating pong pamilya sa gawi ng mapagpatawad. Sapagkat dito, nag-uugat ang pagkakaisa. Ang pamilyang nagkakaisa ay matatag na tatayo sa kabila ng maraming bagyong dumarating sa buhay ng isang pamilya. Pangatlong bahagi na gusto ko pong ibahagi sa inyo, yung mga kwento ng pagkakaisa sa Biblia. Gusto ko pong lagi tayong merong pagbabalik sa Biblia at hanapin natin yung mga kapareha ng ating pong naging karanasan. Mga kwento ng pagkakaisa sa Biblia. Marami tayong matututunan mula sa mga kwento ng Biblia kung paano ang pagkakaisa ay nagdulot ng tagumpay at kapayapaan sa pamilya ng Diyos. Di ba masarap? Mapayapa ang pamilya natin, nagkakaisa ang pamilya natin kasi nais ng bawat isa iparanas, iparamdam yung kanilang nararanasang pag-ibig ng Diyos at pagpapatawad ng Diyos sa kanila. Ilan sa mga halimbawa ng kwento ng pagkakaisa sa Biblia, si Nehemias at ang pagtatayo ng pader. Alam natin yung kasaysayan ni Nehemias. Sa kabila ng mga pagsalungat at hadlang, nagkaisa ang mga Israelita upang maitayo ang pader ng Jerusalem na nasira. Tingnan natin sa Nehemiah o sa Nehemias Kapitulo 4, ang talata ay 6, ang sabi nga ron, at ang buong bayan ay nagtrabaho ng may buong puso, ang sabi nga ron. Dahilan sa kanila pong pagkakaisa, sila po ay nagtrabaho ng buong puso at ang naging bunga nito, matagumpay nilang naitayo ang pader na nasira ng Jerusalem. Alam po nyo, ang pamilya natin, meron din tayong mga panukala sa ating pamilya. May mga proyekto tayo bilang isang pamilya. Ang kailangan po ay pagkakaisa. At sa pagkakaisang yun, dapat, tayo po ay gagawa na magkasama ng buong puso na may pagkakaintindihan, pagkakaunawaan. May pagpapakumbaba sa isa't isa. Hindi papairalin yung pride. So yun pa ang isa, yung karanasan ni Nehemias. Ano pa? Pangalawa, yung mga alagad sa panahon ng Pentecostes. Sa araw ng Pentecostes, nagkaisa ang mga alagad sa pananalangin at paghihintay sa banal na Espiritu. Sa ayon sa Gawa Kapitulo
1, ang talata ay 14, ang sabing ganon. Sila'y nagkakaisang nagsama-sama at nanalangin. Nung sila po ay nagkaisa, nung sila po ay nakaramdam na dapat sila ay nagkakaisa, ang sabi rito, ang sabi ay nagkaisa ang alagad sa pananalangin at paghihintay sa banal na Espiritu. Ano po ang naging resulta? Ano naging bunga? Sa kanilang nagkakaisang damdamin, nagsama-sama na nalalangin sa ating Panginoon, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay tinanggap ng mga alagad. Kaya nung sila ay nangaral, nung sila ay nagsalita ng tungkol sa mabuting balita na galing sa ating Panginoon, marami ang mga nagsuko ng kanilang buhay sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Libo-libo, ano po? Yung pong nagkaloob ng kanilang buhay. Mahal na kaibigan, mahal na taga-subaybay. Nais mo ba ring isuko ang iyong buhay sa ating Panginoon? Sana maintindihan mo na ang susi nito ay ang tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos. At sa pagtanggap mo nito, ang bunga nito ay pagkakaisa ng pamilya. At ang pagkakaisa ng pamilya ay siya ring magiging daan na maging matatag ang ating pamilya. Anumang unos o bagyo ng buhay ang darating sa atin. Isa pang karanasan, si Abraham at Lot. Sa halip na magtalo sila, pinili ni Abraham na magpakumbaba at bigyan ng pagkakataong si Lot na pumili ng lupain na nais niya. Oh? Sa ayon sa Genesis Kapitulo 13, ang talata ay 8, ang sabi nga, huwag tayong mag-away sapagkat tayo ay magkakamag-anak. Oh, alam niyo pagka minsan, yung salitang magkakamag-anak ay napakasarap pakinggan. Ano po? Sapagkat pagka minsan ito po ay hindi na po nagiging totoong karanasan natin. Pagka sinabing magkakamag-anak, nandoon sa kaisipan natin yung ang magkakamag-anak ay ano po? May pagkakaisa. Ang mga magkakapag-anak, pagka sinabing yun ang siyang naririnig ay nandoon sa kalagitnaan ng pag-ibig na siyang nagbubuklod. Ano po? At nagpapalakas ng samahan. Ang salitang magkakamag-anak, ito po ay nagpapahayag na ang Diyos ang siyang nagbubuklod sa magkakaibang ugali, magkakaibang gawi, tungo sa isang nagkakaisang damdamin para sa Diyos. Okay, pangapat na bahagi. Pagkatapos na makita natin at mapag-aralan natin ang mga karanasan ng pagkakaisa, mga paraan upang mapanatili ang pagkakaisa ng pamilya. Ano yung mga paraan para po mapanatili ang pagkakaisa sa pamilya? Narito ang ilang mga praktikal ng mga hakbang o paraan upang mapanatili ang pagkakaisa sa inyong pamilya, pamilya o tahanan. Una, pananalangin bilang pamilya. Ayan, babalik na naman tayo. Ang sama-samang pananalangin ay nagbubuklod ng pamilya at nagpapalakas ng espiritual na ugnayan. Kaya, mainam na sa kabila ng ating pong kaabalahan, sa kabila ng mga nangyayari sa ating paligid, sikapin natin, idalangin natin sa Panginoon na ang ating pamilya ay maakay natin sa isang pananalangin, sa umaga, sa gabi, o kung kayo po ay nagkakasama-sama, maglaan kayo ng panahon ng pakikipag-usap sa ating Panginoon bilang isang pamilya. Pangalawa, pagiging bukas sa komunikasyon. Maglaan ng oras upang makinig at magbahagi ng damdamin. Pakinggan ng may pag-unawa at paggalang ang bawat membro ng pamilya. Alam po nyo, isa sa aming naging kaugalian, kapag kami isang pamilya, ay meron kaming tinatawag na family council. Dito sa family council ay tinatalakay namin yung may mga kinalaman sa pamilya, sa pananalapi, tungkol sa kalagayan ng bawat isa, at ipinapahayag ng isa't isa yung mga damdamin. Malayang ipinapahayag yung kung ano nasa isipan at kung ano nasa damdamin. Hindi natatakot sa mga magulang, kundi yun ay daan para magkaisa at maging mabuti at maliwanag, malusog ang komunikasyon sa isa't isa. So, mas madaling maintindihan ang bawat isa.
Di ba? So yun, pagiging bukas sa komunikasyon. Sunod, pagpapatawad at pagpapakumbaba. Maging handang mapagpatawad at humingi ng tawad kapag kinakailangan. Pagka minsan, mahirap ito gawin kung sa atin lang. Pero alang-alang sa pagkakaisa, magagawa natin ito sa tulong ng ating Panginoon. Kapag ito ay maging gawi ng pamilya, maraming mga pamilya ang siyang magiging modelo na titingnan ng iba't ibang mga tao na para bagang nawawalan sila ng pag-asa na maging muling buo ang kanilang pamilya na randoon ang pagkakaisa. Mapagpakumbaba at nagpapatawad. Sunod, pagbabahagi ng mga gawain. Magtulungan sa mga gawain sa bahay at maglaan ng oras para sa pagsasama-sama bilang pamilya. Ano? Tinatawag nilang family time. Ang ating po bang pamilya ay mayroong panahong inilalaan para magkasama-sama sa mga gawaing bahay. Para po magkasama-sama na pupunta sa isang dako o sa isang lugar na doon ay hindi inaalala kung ano-ano kundi yung kapakanan ng isang pamilya. Tinatawag na family time. Ang sabi ng aking may bahay, maiksi lang ang buhay natin dito sa lupa. Huwag natin itong gugulin sa pag-aaway, sa hindi pagkakaintindihan. Kaya sabi niya sa akin. Kaya samantalang tayo magkakasama, let's build memories for our children. Sabi niya. Let us build memories for our children para yung mga alaalang yon ay maging inspirasyon nila kapag sila ay magpasimula na rin na magtayo ng kanilang sariling pamilya na pinananahanan ng pagkakaisa na siyang bunga ng pag-ibig ng Diyos na bumabalot at nagpapatatag sa pundasyon ng pagsasama ng isang pamilya. Minamahal na mga kaibigan, mga taga-subaybay, itong mga hakbang nito na tinalakay ko ay nais ko ring maging inyong karanasan. Yung pananalangin bilang isang pamilya. Yung pagiging bukas sa komunikasyon bilang membro ng pamilya, bilang isang tahanan. Yung pagpapatawad at pagpapakumbaba. Nasabi ko kanina, mahirap natin gawin sa atin lang, pero sa tulong ng Diyos, magagawa natin ito. Yung pagbabahagi ng mga gawain, yung pagtutulungan, napakainam na ito ay maging karanasan natin. Sapagkat yan ang siyang magbubunsod ng isang pamilyang mahal ng Diyos na ang pagkakaisa ay nandoon na bahagi ng karanasan araw-araw. Kaibigan, mga sumusubaybay, pag-isipan ninyo ang mga aspeto ng inyong pamilya na nangangailangan ng pagkakaisa. Sasabihin ko sa inyo, napakasarap ang pakiramdam na ang pamilya ay nagkakaisa. Na nandoon ang respetuhan sa isa't isa. Nandoon ang pagtutulungan. Ang mga hakbang ay maaari na inyong maisagawa sa inyong pamilya habang tayo po ay may pagkakataon pa. Ang hakbang ay maaari nating gawin upang mapabuti ito. Maglaan lang ng oras sa isang forum o kaya sa isang pagkakataon o family devotion, family meeting, kung saan pag-usapan ng bukas ang mga puso at damdamin upang ito'y matalakay at maging daan na mapalakas ang relasyon ng bawat isa bilang isang pamilya. Alam mo, may namahal na kaibigan, kahit saan tayo pumunta, ano man ang mangyari sa buhay, kapag tayo ay dumating na sa punto na wala na tayong magagawa, hindi ba ang balik pa rin natin sa ating pamilya? Mawala ng ating hanapbuhay. Pag nawala ang ating mga kaibigan, saan tayo pumupunta? Saan tayo bumabalik? Sa ating pong pamilya. Kaya ang ating pamilya ay alagaan natin. Ilagay natin sa pangasiwa ng Diyos. Maglaan tayo ng panahon para sa kanila. Higit sa lahat, maranasan nawa natin ang pagkakaisa ng pamilya
na ito ay bunga ng pag-ibig ng Diyos na ating tinanggap mula sa Kanya. Pagkayon ang ating karanasan, ang ating pamilya ay magiging isang maligaya sa piling ng ating Panginoon. Yun din po ba ang nais mo pong maging karanasan mo? Pag yan ang nais mong karanasan, nais kong ipanalangin kita ngayong gabi. Nais kong ipanalangin ang iyong pamilya. At dumating na ang oras, hindi lamang kayo ipapanalangin, tatanggapin din yung ating Panginoon bilang isang pamilya. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa biyaya ng pamilya. Naway matutunan namin ang magkaisa sa gitna ng mga hamon ng buhay. Turuan ninyo kami ng pagpapakumbaba at pagmamahalan. Naway maghari ang inyong kapayapaan sa aming tahanan sa pangalan ng aming Panginoon sa Jesus. Amen and amen. Maraming salamat sa pakikinig. Para sa inyong mga katanungan, pwede kayong muling tumawag o mag-text sa mga numerong ito, 091717-42777 o kaya sa 0968-853-6607. Samahan ninyo kami muli sa susunod na episode ng Revelation of Hope na may pamagat sa ating seryeng Pamilya at Pag-asa sa pahayag ng pag-ibig ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan. Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope. Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.